Nakakaranas na nga ng mga aftershock, dagdag pahirap pa ang kakulangan ng kuryente sa isang lugar sa silangan ng Eastern Visayas. Ang ilang naman na mga planta ng kuryente sa Leyte nakitaan ng sira pagkatapos ng lindol kahapon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hindi pa tapos ang damage assessment ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pero nakita na ang pagkasira sa ilang power plant sa Leyte at sa Ormoc Substation. Ayon sa NGCP, ito ang pangunahing dahilan ng blackout na nararanasan sa Bohol, Samar Islands at Southern Leyte. Idagdag pa ang pagtagilid ng tower ng kuryente sa 138 kV Ormoc Togonan line at ang damage sa Ormoc HVDC o High Voltage Direct Current Transmission Link na siyang daluyan ng kuryente mula Leyte patungo sa iba't ibang probinsya. The center of earthquake, not typhoon, is here. Now we're planning, there's a plan to bypass this. We don't have the complete damage assessment right now. Given that we cannot enter the area of marshalling, we cannot assess the status of the transmission facilities there, including the high voltage. That's why for the restoration of those areas simply means we cannot give you the timeline. Kung ganon, kailan maibabalik ang kuryente sa mga lugar na apektado? Worst case scenario is that we will continue this weekend without power. Generally, pag ang substation may sira, hindi ganun kabilis ayusin. Ayon sa NGCP, pinakamabilis na remedyo na paganahin at gamitin pa rin ang tower na nakatagilid at mapagana ang mga linyang pag-aari ng Energy Development Corporation. Ayon pa sa NGCP, makararanas ng rotational brownout sa Cebu, Negros at Panay dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa report ng NDRRMC, may ilang nasirang gusali sa Leyte, tulad ng Bienvenido Celebre National High School sa Haro. May mga nakita ring bitak sa ilang mga kalsada at tulay sa Leyte. Yung mga daan po dyan, bagamat ito po ay passable, no, may naitala po tayong bitak sa lupa. So maaari din po dahil sa mga aftershocks, baka maaari pang magkaroon ng pagguho ng lupa dahil ang ating mga kababayan sa probinsya ng Leyte ay nakararanas din ng mga pag-uulan. So naging combination ito, no, yung lambot ng lupa, naging combination yan ng mga patuloy na pag-uulan at ng pagyanig. So napakahalaga po, no, kung hindi po mahalaga ang inyong biyahe, manatili po tayo sa ating mga tahanan para po makaiwas po tayo sa anuman pong peligro. Nanawagan din si Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa mga residente na maging kalmado pero alerto at mapagbatyag sa gitna ng mga aftershocks na nararanasan. Nangako siya ng agarang tulong mula sa gobyerno. The administration is deploying all available resources to rescue survivors and to return normalcy to the place. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.